Hello mga ka-JP! Welcome back to my channel. Kayo ba ay nawalan ng pera sa GCash? O kaya naman nagkaroon ng mga unauthorized transactions? At sa tingin ninyo, kayo ay na-scam? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa tutorial na ito. At syempre, tutulungan ko na rin kayo kung paano masolusyonan ang mga nawawalang pera. Kung paano yan mabalik o mai-refund. Itong ituturo ko na solution sa inyo mga ka-JP ay mabilis lamang dahil ito ay bagong feature ni GCash. Mas pinadali na nila yung proseso kung paano ninyo pwedeng mai-refund yung mga pera na nawawala. Provided na valid yung reason. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Okay, ngayon napapansin niyo nandito ako sa homepage ng aking GCash account. Ang pinakauna na dapat natin gagawin, punta muna tayo dito sa transaction tab. At ngayon mga ka-JP, tayo ay nasa transaction history na ng ating GCash wallet, kung saan makikita natin yung iba't ibang deductions at deposits sa ating account. Ang dapat natin gagawin, hanapin natin yung mismong transaction na pinapaniwalaan natin na scam o kaya naman ay unauthorized o yung mga nawawalang pera. Piliin lamang natin ito, halimbawa sa akin yung 50 pesos. Ido-double click ko lamang yan. At kapag na-click na nga mga ka-JP, ang makikita natin dito ay yung transaction details natin. Yung mismong GCash account natin at kung kanino natin na-send yung pera. Nakalagay din dito yung amount, date and time, saka yung reference number. Ngayon, ang susunod natin gagawin, pupunta lamang tayo dito sa baba. Nakikita nyo to, have questions or concerns about this transaction? Get help. Click natin ito. Yung get help. At pagka-click nga natin ng Get Help, may mga options tayo dito. Pipili lamang tayo at dahil yung sa atin ay scam or unauthorized transaction o nawalan lang kayo talaga ng pera sa GCash, ang pipiliin natin ay yung pangatlo, Report as Scam. Click natin. At pagka-click nga natin ay makikita natin yung form na kailangan nating fill upan at yung mga additional details na kailangan nating ilagay para matulungan tayo ni GCash na i-assist ang ating concern. Ayan, kung mapapansin niyo naka-automate na dito yung GCash reference number or yung transaction ID. Kaya hindi na natin to kailangang fill upan. Naka-automatic na yan. Ngayon, meron din ditong what type of transaction. Click natin yung arrow down. Tapos pipili lamang tayo kung ano yung transaction na naganap nung tayo ay nawalan ng pera. Sa case natin, ang i-example natin ay yung send money. Tapos ilalagay din natin yung number or account number ng recipient. Yan yung makikita ninyo sa transaction history, kung kanino na-send. In case naman na bank account yung pinagsendan ninyo, ang ilalagay nyo lamang ay yung last 4 digits ng account na makikita nyo rin naman sa transaction history. Tapos meron ding tanong dito, anong klaseng scam ang na-experience mo? Click natin yung arrow down. At ito mga ka-JP, nakikita ninyo na ang dami ng pagpipilian dito. Kailangan nyo lamang piliin kung ano yung na-experience ninyo. Pero ang pipiliin natin ay receive SMS to update my GCash kasi possible na meron tayong na-click na phishing link o kaya mga link ng hacker. So dito muna tayo sa receive SMS to update my GCash. Ngayon nakalagay dito, i-share kung saan kayo nag-usap ng alleged scammer, Messenger, Viber, Telegram o kahit na anong social media or contact number, ilalagay din natin yan dito. Kung link or number, pwede yan. Tapos, i-share din natin kung paano mo nasabi na na-scam ka. So, dito magkukwento lang tayo, okay? At least 50 characters. Pwede namang Tagalog. Tapos, i-share kung kailan mo nakausap yung alleged scammer. O kung hindi man natin nakausap yung scammer at kusa na lang naman nabawasan ng pera yung ating GCash wallet, maaari tayong maglagay ng iba pang detalye dito. At meron pang mas malaking box, mga ka-JP. Please share what happened or add other information about your concern. Kaya pwede pa tayong magkwento dito at mag-add pa ng mga detalye para mas matulungan tayo ni GCash na i-assist yung ating concern. Tapos meron tayong dalawang box na i-click dito. Kailangan lang nating i-check
And then, meron ditong upload a photo or attachment that can help us assist you with your concern. Para sa photo or attachment, pwede na ninyong i-attach dito yung nasa transaction history ninyo. And then, click Submit. At syempre, paano natin malalaman yung status ng ating concern? Yan ay ipapadala po ni GCash sa ating email address. Kaya importante na yung email address natin dito sa ating GCash account ay active at ating ginagamit dahil doon magpapadala ng update si GCash. Kung paano ba maibabalik ang inyong pera o kung may mga additional requirements sila na hihingin sa atin. Yan lamang po mga ka-JP. Sana nakatulong kahit papano. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at hihit ang notification bell para updated kayo sa latest tutorial videos. Thank you!